Magandang hapon po. Kanina nandun tayo sa City Hall, sa sangguniang panglungsod. Dahil lumaten tayo ng first 100 days ng aming mahal na punong lungsod, Mayor Along Malapitan. May nagtanong kasi sa akin na guro, ang sabi niya, kasi may edad na raw siya, at hindi naman daw siya magpapapromote, kung pwede raw siyang hindi na lang mag-COT o mag-CO, mag-classroom observation. Itong itong PMES. Alam nyo, hindi pwedeng hindi kayo magpapa-classroom observation, o itong COT, kasi pag hindi kayo nagkaroon ng COT, ang mangyayari niyan, apektado yung IPCRF nyo. Diba? Kasi kasama itong COT at saka NCOI dito sa inyong IPCRF. So kung wala kayong COT, baka yung PBB nyo, baka hindi kayo makakuha ng PBB for this particular year. Kasi maaring tag dito, hindi makukumpleto yung IPCRF nyo, walang kukumpitin na COT. Ang mangyayari niyan, kung hindi baka maging US kayo. Mahirap yun. At kapag US, matatanggal pa sa serbisyo. Okay, nakikita niyo ba yan? Kaya hindi po pwedeng hindi magpa-COT yung mga teachers natin kasi apektado yung inyong performance. Apektado yung inyong performance rating, yung inyong IPCRF. Naintindihan ba? Ngayon, ang tanong, paano kung hindi ka nakapag-COT paano kung hindi ka nagkaroon ng first COT? Kasi meron tayong dalawang COT, di ba? Yung first COT ay dapat gawin lamang sa first and second quarter. So tapos na yung second quarter. Kaya dapat yung mga guro natin, yung kanilang first COT ay mag-transpire, di ba? I-undertake itong second quarter na lamang. Hindi po pwede yung first COT mo ay gagawin mo ng third or fourth quarter. Dahil kapag hindi ka nakapag-COT ng first and second quarter, hindi mo na po pwedeng gawin yung first COT mo sa second and third. Ang mangyayari, wala kang COT. Ganun. At apektado yung iyong IPCRF. Diba? So, ayaw nyo bang sabihin, gusto nyo bang mawala ng PBB? At pangalawa, magiging apektado yung IPCRF mo, posibleng makakuha ka ng US. Ganun ang mangyayari.